Sa isang hindi inaasang pagkakataon, nagkasundo ang mga Pilipino sa Amerika upang magsanib puwersa at labanan ang administrasyon ni Araneta at Marcos. Ang kanilang layunin ay pabagsakin ang korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan na umiiral sa kanilang bansa. Sa pangunguna ng mga lider na sina Atty. Vic, pinangunahan ang kilusang ito upang ipaglaban ang karapatan at katarungan ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanilang determinasyon, biglang hinarang si Atty. Vic ng mga balakid sa kaniyang kalaban. Ang pagharang na ito ay nagdulot ng pagkakabahala sa kanilang grupo, ngunit hindi ito naging hadlang upang patuloy na ipaglaban ang kanilang adhikain. Sa kabila ng pagsubok, nananatili silang matatag at determinado na ipagpatuloy ang laban para sa bayan at sa kapakanan ng kanilang mga kababayan. Sa patuloy na pagkilos ng mga Pilipino sa Amerika, umaasa sila sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan na magiging matagumpay ang kanilang adhikain sa pagbabagsak ng administrasyon ni Araneta at Marcos. Ang bawat hakbang at bawat laban ay kanilang isinasagawa ay nagpapakita ng kanilang tapang at dedikasyon sa pagtatanggol sa katotohanan at katarungan. At yun na ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagbitbit ng mga panggulo etong si Romualdez at si Bangag, dahil utos ni Bangag yan na bonggang-bongga, para guluhin mga kababayan yung maisog rally sa New York. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang grupo sa Jamaica. So ngayon, papaano? Tignan ninyo, hindi lang siya basta-basta nagbitbit. Okay? Kasi bayad yung pamasahe nila at yung bayad sa kanila. Okay? Ay pera ninyo. Pera ng bayan. Okay? Sabi na nag-comment ni Mario Meres, 90 billion sinako na naman ng mga Marcos, Romualdez, Aranta to na ginawa ni panahon ni Ontiveros. Yes, napanood ko ngayon kay Spokes Harry Roque. But we'll talk about that later. Let's focus muna dito sa topic na to para hindi tayo patalon-talon. So, nagbit-bit ng mga more or less 90 katao para, kunyari, magrally-rally doon, pero manggugulo. Ito mga kababayan, kailangan natin i-intercept. Kailangan nating ahead of time malaman ninyo ang plano ng bangag na gobyernong ito. So imagine ninyo ang bangag noon, bangag ngayon, nagbitbit ng mga yung mga ano na yon, yung mga binitbit ni Tambaluslos na makigulo doon o disrupt nila yung peaceful, not really protest, it's a celebration ng ating mga kababayan sa New York. At ito ay celebration ng Independence Day. So ngayon, yun yung nakarating sa ating information. Pero actually, kailan makausap ko si Atty. Vic Rodriguez kung paano ba yung process ng pagpasok niya sa immigration, naging smooth sailing ba? Kasi nga, nung nasa airplane pa lang siya, may nakarating sa atin na information na nag-fabricate na naman ng istorya etong si Bangag at si Romualdez at si Lisa Tanas para hindi makapasok si Atty. Vic Rodriguez sa Amerika. Okay? Tulog pa kasi si Atty. Vic ngayon, but I hope kapag natapos na yung kanyang event dyan sa New York, makausap natin siya. Ito po yung nakarating sa atin na gumagawa ng paraan hanggang Amerika, itong mga bangag na ito, kung paano pigilin itong ating mga maiisog na mga leaders like Atty. Vic, Atty. Glenn Chong, but ito, pag pinag-uusapan natin, si Atty. Vic para hindi matuloy dito sa New York o sa Amerika. So, sabi ko nga, hindi ko pa nakakausap si Atty. Vic Rodriguez about kung how smooth ba yung pagpasok niya dito sa immigration. Tandaan niyo, si Atty. Vic po ay private citizen. Hindi siya taong gobyerno. Kung wala siya kung papapasok siya dito sa Amerika as tourist o kung ano yung purpose siya. Di ba? Pag pumapasok ka ng Amerika, tatanungin ka, what is the purpose of your visit? Ano gagawin mo? Ilang days ka? Di ba? So, yung mga ganong simpleng katanungan.
So nakarating sa atin mga palangga, ahead of time pala, merong reporting na ginawa according to my source. Hindi kailangan natin kailangan natin ma-interview si Attorney Vic Rodriguez para malaman natin kung naging smooth ba yung pagpasok niya. Mukhang nakangiti naman siya doon sa airport, nakita ko yung video, but ganun pa man, may finabricate na istorya itong si Bangag, itong si Romualdez, itong si Lisa, para harangan si Attorney Vic Rodriguez para makapasok sa maisog. Okay, so yung ginawa nila, number 1, na ma-unsyame o ma-A to A o airport to airport si Attorney Vic pabalik ng Pilipinas. Ginawa nila ng chika boom boom o fabricated para harangin or something, ma-interrogate o yung mga ganong chika boom boom. So, kaya nung nakita ko kanina si Attorney Vic, I'm so happy. Sabi ko, oh my God, I'm glad nakapasok siya at may mga picture yung mga grupo, ganyan-ganyan. But we don't know kung ano yung anong kwento behind the scene. So dahil, again, ito po ay nakarating sa ating information, ginagawa lahat ng mga bangag na ito para harangan ang maisog rally. At ito nga, nagpadala itong nagbitbit actually, si Romualdez, mga bayad pa ito ng pera ninyo, taxpayers money, para manggulo sa June 2. Although, itong organization na ito, itong pagtitipo na ito, actually, it's not rally, this is parada. Guest speaker si Attorney Vic, dapat nga kasali ako doon. Just so happy na nagliliwaliw ako ngayon, so I cannot go. So ngayon, mga kababayan, so nagpadala nga ng 90 katao na bayad nila, bayad pamasahe, bayad paglamon. So tignan natin at kung ano yung gagawin ng mga hinayupak. Kasi mga manggugurgur to eh. Okay? Sabi ni Benji, nag-meet and greet si Attorney Vic. Yeah, nakita ko yun. Nag-meet and greet. Ngayon, mga kababayan, kaya syempre, nung nalaman ko to, inalerto ko yung mga kaibigan natin sa New York na I cannot say here, just to protect. Inalerto natin yung mga palangga natin doon sa New York. Kasi nga dahil sa itong kadesperaduhan ng mga jutang ginemes na mga bangag, lalo na si Lisa, tanas kasi malapit na kitang kalawitin dyan. At ng taong bayan, kakalawitin ko yung kipay mo, yung kordoroy mong pagmumuka, Lisa, kakalawitin ng taong bayan, napaka-evil to the highest level ninyong mga ginayupa kayo. Imagine nyo, nasa Amerika na, di ba? Actually, mga kababayan, barya lang po ang pamasahe ng 90 katao, 100 tao. Kasi ang nagbabayad niyan, pera ninyo. Pera natin, pera ng OFW, pera ng mga nagpapadala ng remittance. By the way, June 15, no remittance day tayo. Okay? Yan yung protesta natin sa gobyernong ito para maramdaman nila. So, ganun pa man, mga palangga, so gusto nila itong harangan ng maisog rally. Kaya nga, dun po sa mga attend, let's protect Attorney Vic Rodriguez sa June 2. Tomorrow na yan kasi June 1 na kayo dyan ngayon. Ay well, June 1 na rin pala dito. So bukas na yan. Protektahan natin, although may mga NYPD, di ba? May mga organisado naman itong mga grupo nila, Attorney Valera. At syempre, again, we have to protect our guests. Kailangan natin protektahan si Attorney kasi ito, wawarningan ko kayo mga kababayan. Unang-una si Attorney Vic po ay hindi US citizen. Private citizen siya. Pwede siyang i-provoke ng mga jijimonyo na mga inutusan ng bangag noon, bangag ngayon na administrasyon na ito. Papaano? Let's say nagsasalta si Attorney Vic sa forum o sa podium, di ba? Nagsasalta siya ng gano'n. I don't know kung may podium, baka kasi parada ito. Itong mga judgimon na binitbit ni Tambaloslos at syempre ibiblend nila yun sa mga makakaliwang grupo sa New York. Tandaan ninyo, ang makakaliwang grupo ay kakampi na nila. Wala na nga nagrarally ng mga dilawan, di ba? Kasi kakampi na nila. So, pwede mag-blend in yung binitbit nila at itong mga kaliwang grupo. Sigurado ako yan. May maghahalo yan. Ugali yan ng mga kaliwang grupo. Di ba? Pinondohan na nga ni Marcos Jr.
at ni Tambaloslos, yung mga makakaliwa sa Kongreso. Kaya hindi malayong mangyari ito, but we have to be very careful mga kababayan, particularly na po yung mga atin bukas dyan sa New York parade natin. So ginawa nila to sa amin. Noong 2018, kami ay nag-party dito sa LA. Nakita nyo naman kung paano kami i-disrupt, paano kami magsigaw-sigaw yung mga jutang ginas na mga kaliwa para guluhin na yung party namin. Very organized po sila. Mga organisado silang makakaliwa or mga hegemonyong guguluhin ang isang tahimik at ang isang peaceful na parada. So at least ngayon alam nyo na kinabukasan, may mangyari sa New York, alam nyo na kung sino ang punot dulo nito. Si Lee Satanas. Kasi hindi nila matanggap ng dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ay tinatangkilik o minamahal ng taong bayan na nagsasalita, humahakbang bilang maisog at nakita ng taong bayan na tayo ay nasa tamang direksyon. Kasi sabi ko nga sa inyo noong August 2022, nung ako ay simulang nagngangak-ngak dito, iilan lang kami kasama si Pebbles Talakera, di ba? Iilan lang kami dyan. Tapos ngayon, dakdak lang ba ito? Coincidence lang ba ito? Anong ginawa nila ngayon sa mga kinansila nilang, sinuspend nila mga governors and mayors, yung mga hinaharang nila mga truck dito sa mga isog rally, yung pagsusuppress sila ng ating malayang pamamahayag, malayang pag-express ng ating mga opinion. So nakikita nyo, so ito ay hindi lang dahil si Maharlika ay trip-trip lang niya. So nakita nyo na kung paano gipitin ang mga Duterte, ang SMNI, again, yung mga mayors, si Attorney Glenn Chong, si General Macanas. So, ang tinitignan natin dito mga lang yung pagharang nila pagharang nila dito sa hindi pala pagharang pa lang or panggugulo pa lang sa bukas dito sa maisog rally na ito ng Sara Duterte supporters in New York at iba pang mga grupo, ito po ay may pattern. May pattern na sa Pilipinas, sinaharangan nila ng truck. Dito sa Amerika, maraming palaboy-laboy din na pwede nilang bayaran. Diba? Nakita nyo naman dyan siguro sa mga TikTok na yan, kung anong ginagawa. Yung iba nga nagnanakaw sa mall, less than $1,000 ang pinagtsatsagaan ng mga walang bahay o yung mga bangag na katulad ni Marcos Jr. So pwede silang mag-recruit ng mga bangag sa New York. Ito, bibigyan lang yan tigo $1,000. That's what, 50-something thousand. Again, wala silang pakialam sa pera ng bayan wala silang pakialam na magbigay ng pera kasi pera ninyo. So kung babayaran nila tigo $1,000, let's say for example, kumuha sila ng 50 ka taong bangag doon sa New York. Maraming bangag doon. That's $50,000 at that's barya. Barya lang yan. I-compare dun sa ating national budget na 5-point-something trillion pesos. Napakabarya. Kayang gawin kasi desperado na nga itong mga julol na ito. Kaya naman hanggang sa Amerika, nakita niyo naman hanggang sa Amerika, gusto nila akong gipitin pero nilalabanan ko yung mga ginayupak na yan. So, ang nakikita ko, and I hope I can interview Attorney Vic after this, no, na ano ba yung nangyari sa kanya sa immigration, naging smooth sailing ba yan? Kasi usually, ang pagpasok mo sa immigration, napakabilis lang yan. Tatanungin lang naman yan kung ano yung intent mo to visit America, di ba? So, kung ano yung mga nakasulat doon sa application mo or first time mo or whatsoever, tatanungin ka kung tourism ba yan, business ba yan, visiting ng family, or anong visa yung, well, definitely si Attorney Vic is tourist visa. So, kailangan malaman natin kung ano yung mga tinanong sa kanya, and syempre ang purpose niya is to be part of the Maisog Rally or the part of the parade. So definitely kung yun ang purpose niya, yun dapat yung isasagot niya. But again, dapat magiging smooth lang yan palangga. Kasi pag pumasok ko sa immigration, kahit ako, napaka-smooth ko lang, first time kong pumasok, as tourist din ako dito, talagang ang tanong lang naman sa akin noon, bakit ka pumasok? Anong purpose mo sa Amerika? Turista lang, for 10 days nga lang ako noon, yung sinabi ko. O saan ka magsistay, very smooth. Tapos, okay, binigyan ka ng 6 months, ganon. 'Di ba? Binigyan ka ng 6 months na
to stay in the US. So, I don't know kung ilang binigay kay Attorney Vic, kasi minsan nabibigyan ka ng 1 month. Depende sa trip ng sasagot sa'yo, or why I am saying this. Kasi nga mga palangga, nasa aeroplano si Attorney Vic, nakarating sa akin na mayroong tinimbre na fabricated issue dito kay Attorney Vic. Para sa immigration pa lang, maharang siya. Or kung ano man. Okay? Pero I believe dahil ang intention niya is just to be part of the Filipino parade, Independence Day. So kaya naman sigurong na ano siya, na ang tawag dito, nakasalusot siya. Kasi normal lang naman sa immigration, di ba? Tatanungin yung mga travel history mo, o nakapunta ka na ba sa Amerika, nakapasok ka na dito. Siyempre, ang Amerika, ang bansa ko dito, ay ini-ensure ng bansang ito yung seguridad. Di ba? Yung seguridad ng mga pumapasok. So, siyempre, mga kababayan, let's say, kunyari, ni-report ni Tambaluslos, o ayan, ano yan, espiya yan, o yung mga ganon. Kasi pwede kang mag-report ng gawa-gawa lang. Lalo na ito mga bangag noon, bangag hanggang ngayon. Kaya talaga nilang mag-create ng anong kasinungalingan. So kaya nga, sabi ko sa inyo, pag natapos si Attorney Vic sa kanyang event, I hope talagang ma-interview natin siya. Kasi sa pagpasok po sa US immigration, kung ikaw ay honest to goodness naman, yung mga nakasulat sa iyong papel, napakadali lang yan. Yung iba nga natatanong yan dyan ano yung pagpasok mo sa Amerika o kahit sa Canada, magkano dala mong pera. Di ba nakwento ko sa inyo nung pumasok ko sa Canada, umattend ako ng Jutang Ginines. Oy, Sandra Gombok Palangga, Maisog Canada at Charlene. Naalala niyo yun Palangga? Umattend ako dyan ng victory party ni Kuting noong June of 2022. Alam mo bang tinanong ako na ito for your educational na rin. Tinanong ako ng immigration. Sabi niya, how much money do you have? Sabi ko, how much cash pala? Sabi ko, I don't have anything. Would you believe, ni $1 wala akong dala nung pumunta ako sa Canada. Wala talaga. Kasi puro credit, utang-utang lang mga hitad. Di ba? Oh, credit card queen, you know? So utang-utang lang. Tapos titingnan niya ako. Yeah, sabi niya, parang ang tanong niya sa akin, ano daw ang isi-spend ko sa Canada? Well, I have my credit card, darling. No, walang darling. I have my credit card. So, dito pala si Palangga. Hakbang na Maisog Canada. O, di ba, Palangga? Yun, nakwento ko na sa inyo. So, yun usually smooth sailing lang. Kasi syempre yung yung papasukan mo mga bansa, Amerika, Europa, usually yan naman yung mga common question eh. 'Di ba? Yung mga financial capacity mo to enjoy, to travel. Pero ako kasi candidly, I'm very honest naman kasi alam mo kapag nagsisinungaling ka, mararamdaman yan ng immigration. May red flag ka agad yan. 'Di ba? Pag may inconsistency, alam nila 'yan kung meron kang mga pinagagawa. So, bakit ko sinasabi 'to sa inyo? Kasi na-experience ko 'to eh. Sabi ko, I have my credit card. Okay, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Na-discriminate pa ako. Gusto ko na nga. Kasi akala, eto na nga mga kababayan, akala na siguro is Philippine passport pa ako. Kasi yung kasama ko is Philippine passport pa. So, I'm not the type of person naman na iwawagayway ko yung passport ko, no? Bonggang-bongga, di ba? Kasi hindi naman katulad ng mga mayayabang dyan na, you know, ito yung passport ko, O, katulad ni Lisa, very New York, eklabush, mukha namang kordoroy ang mukha. I don't do that. But ganun pa man, pagpasok mo sa immigration, tinitignan lang naman niya yung consistency ng iyong mga sagot. Kung may red flag ba or kung mayroon kang dalang polboron, di ba? O, mayroon kang dalang drogay. Si Marcos Jr., kahit magdala yan ng 1 toneladang drogay na konsumo niya, kahit saan siya pumunta, hindi siya ma-check ng immigration. Kasi mayroon siyang immunity. Kaya yung mga binabaon niya, na mga sinisingot niya, wala nang checking yan. 'Di ba? Singot-singot lang yan. 'Di ba? Nakita niyo naman ng isang event, 'di ba? Isang event ba yun? Yung mayroong mga puti-puti siya dito, hindi naman pwedeng kulangot yun. Hindi rin pwedeng sipon yun, di ba? Kasi ang sipon, tutulo yun. Tapos inabutan siya ng assistant niya, PSG na, di ba, ng panyo. Naalala niyo yun? Sa event yun, i-comment nyo dyan, mga kababayan. Pinunasan niya, siguro bago siyang mag-speech, itumira siya ng polboron. Hindi niya nakita, hindi siya nagsalamin dahil bangag siya.
nakita yung ebidensya ng pulburon. So again, I'm just saying this kasi pag si Marcos Jr. ang may bitbit na pulburon, hindi nga siya mati-check. Hindi siya dadaan sa immigration kasi nga merong immunity ang julul niya. So ngayon, balik tayo dito sa mga heckler na ito, 'di ba? Ito ginagawa talaga ng mga talunan o yung mga desperado katulad nila Marcos Bangag Jr. para guluhin yung mga peaceful gatherings, peaceful parade, para nga masira yung momentum natin. Di ba? Masira yung ating concentration na ito dapat happy-happy lang tayo. Pakikinggan natin si Attorney Vic para i-deliver niya yung mga yung mensahe niya para sa Filipino-Americans. So, ang ginagawa ng mga hecklers, bubwisitin ka or haharasin ka, ipoprovoke ka, para nga naman, humina yung Espiritu Santo mo, yung Espiritu mo na panghihinaan ka. So kung panghihinaan ka ngayon, anong mangyayari? Diba? Successful sila. But ako, I advise to those mga palangga ko po sa New York, let's protect Attorney Vic Rodriguez. Okay? Proteksyonan natin siya para kayong mga gwardiya sibil niya. Dahil ang mga bangag po, bangag noon, bangag ngayon, wala na po yan silang puso. Ang intensyon nila, manatili sa pwesto kasi ayaw nilang makulong sila kapag iba na ang pumalit sa kanila. Dahil alam nila ang pinagagawa nilang kababuyan dito sa mga overwork na PSG, okay, na nakikita ang lahat ng kanilang aktibidades, polboronic, tsuktsak-chenes, party here, party there, kawat here, kawat there. So kaya ganyan ka-desperado yang mga yan. Pinapatahimik tayo like ako kung ano-ano mga black propaganda sa akin. Hello. Bring it on. So ngayon, 'di ba ako dalawang kaso ang final sa akin ni Lisa Tanas dito, pero Lisa, sabi ko sa iyo, hindi ka magwawagi dahil ikaw ang star sa kasong ikaw ang nag-fund, ikaw ang pumundong, jutang jenimis kang kordoro. Yung pagmumukha mo, gagawin kong tirintasin ko yan. But anyway, mga palangga, we have to fight against this bangags. Ramdam na nila Di ba? Ramdam na nila all over the world na tayo. Kaya sabi ko sa inyo, lahat kayo sa Pilipinas, saan man kayo naroroon, mag-organize kayo ng hakbang ng maisog. Okay? Para labanan natin to. Kasi itong mga ina-hire ni Tambaloslos, ni Lisang mga bangag para manggulo, para sirain ang Duterte, sirain si Glenn Chong, sirain si Vic Rodriguez, sirain si Maharlika, lalo na. Diba? Hindi lang actually, hindi lang naman nila ako gustong sirain, gusto nga nila akong gurgurin. Dahil sa mga in-expose natin dito, alam mo, ikaw Lisa, pananagutin kita panagutin ka ng Pilipino sa pagiging kidnapper mo sa 2 minor de edad. Kayo nila Teddy Boy Locsin Jr., lahat ng kasabwat mo, pananagutin kayo lahat. Kaya kahit anong pilit nyo dyan sa chat-chat-chat nyo yan, mag-chat-chat ka sa kulungan. Tandaan mo yung hinayupa ka. So, kahit ano pang harang nyo, mag-hire kayo ng mga walang bahay dito, ng mga palaboy, ng mga bangag katulad ninyo, hindi kayo magwawaging mga julul kayo. Alright? Sabi ni Julie, tama kayo Maharlika, takot na takot si Lisa Tanas. Yan. Oo, kaya gusto nila pag-chat yan para manatili ang mga yan sa pwesto. Nakita nyo naman ang martial law. Ang mga PSG mismo umaalma. Hindi ko nga alam kung ano ginagawa ng PSG, pa, di ba? Bigyan nyo ng isang yan, masigabong na palakpakan. You know what I mean? Sana may matapang dyan na PSG na magbigay ng isang masigabong na palakpakan para ma-japos na yung mga kadyotahan ng mga jutang nyawa na yan. Alright? You like my outfit? O, di ba? Sabi ni Jessie. Oh yeah, thank you Palangga. Kailan naka-bucket tayo ngayon? Bucket and dramatization. So yun. Bago ko tapusin yung issue kaya Attorney Vic, again, kung may gising pa po sa mga New Yorker dyan, please protect Attorney Vic Rodriguez at mag-ingat kayo lahat. Not only Attorney Vic, Attorney Valera, lahat kayo kasi demonyo yung kalaban natin.
Okay? May mga pulis naman dyan, but again, bantayan nyo si Attorney Vic Rodriguez kasi alam mo kung tutuusin, kung walang, alam mo ito lang yan mga palangga ko. Ano ba kinatatakot nitong bangag na ito? Akala ko ba 31 million ang bumoto sa yung julul ka? Akala ko ba mahal na mahal pa rin kayo ng tao? Which is hindi ka nga maka 10,000 sa live viewers mo, Marcos Jr. Dahil lagi kang nakangiwi, nakaganyan ka, nakabangag-bangag ka. Lagi kayong lutang pa kay Lenny. O pareho kayo. Bakit? Kasi lagi kang may pulboronic. Kung totoong namamayagpag ka pa, okay? Yang mga trolls mo, dapat ang inuulat niyan tungkol sa iyong mga accomplishment. Anong accomplishment mo? Magdurog. Anong accomplishment mo? Kuting. Judictus Benedictus, mag-party, let it be, gagu-gagu ang hindi puta. Abi mo daw, laging bangag. Ganun. Whisper words of wisdom, let it be, gaganong-ganong pang gago daw. Ay, anyway, bangag. So ngayon, mga kababayan, smart magic kasi palangga, sabi ni Alexis Ocampo. Yeah, we all know that na minaniobra talaga ni Lisa Tanas at ni Kuting ang election na to. But ngayon, ang gagawin nyo dyan, mag-ingat kayo mga kababayan. Kasi itong bangag na ito, desperado na nga. So balikan ko yung tanong ko sa kanila. Kung minamahal sila ng taong bayan, eto lang yan eh. Itong mga bangag na to, bakit nila lagyan ng mga truck, itong mga venue, isususpend ang mga governor, mga mayors na sumusuporta kay Duterte, kay Sara, sa Maizog, at nagsasabi ng katotohanan. Ano yung reason na walang due process? Talo pa niya yung ginawa ng tatay niya in the past. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan yung wakasan ito bago pa kayo malubog lahat sa kumunoy. But ako, I'm very positive, mga palangga, na mananalo tayo ng bonggang-bongga dito. Why? Nakikita nyo ng bangag eh. Nakita nyo, nagsalita na yung mga drivers, nagsalita na yung mga magsasaka, na ayaw nila ng ayuda lang. Gusto nila is continuity ng kanilang kabuhayan. Yung sustainable na kabuhayan, hindi yung bibigyan na sila ng 3,000, 5,000, tapos kakantahan ka lang ni Kuting, let it be, cocaine, cocaine, cane. Do gago ang ihudi ponggol. Nami pit ko ng iyang itlog kasi laki ng naphthalene balls o ipalunok sa iyang naphthalene gid siguro para matapos. Anyway, mga kababayan. Alright, so let's go to Singapore. Okay, ito ang information na nanggaling sa akin. Ano ba ang title natin? Kuting nag-roar sa Singapore. Okay, here's the thing, pating. Kaya itong mga mainstream, itong mga Malacanang press corps, okay, kayong mga hitad. Minsan bubisit ako sa inyo, hindi naman lahat. Inis kayo sa kurti ng mga kepay nyo. But ganon pa man, I thank you kasi may nagtimbre sa atin na taga MPC, Malacanang Press Corps. Ano yung tinimbre? Ito daw si Kuting Jr., okay, ay what? Doon sa Singapore, actually, hindi siya nagpakita. Doon sa mga, nag-shopping pala daw siya, nag-shopping galore at nagpulburon daw siya doon. Ayon sa ating bubuet, hindi siya nagpakita doon sa mga media na inaantay siya. Supposedly, meron sila yatang Q&A, chuchung, ganyan. Pero hindi siya nagpakita. Hindi daw man nakita ng mga taga-MPC kasi mukhang suminghot ang gago or nag-shopping. Sabi ko, I don't think na nag-shopping yan. Tumira yan, bakla. Sabi ko, tumira yan ng bonggang-bongga. So, nagtagu-taguan na naman doon sila sa Singapore. Prior to that, yung event, pag-usapan natin mamaya yung event na yan. Pero, ano yung nag-roar sa Singapore? Tinanong siya, okay? Tinanong siya ng media. Alright? Tinanong siya ng media kung ano daw ba masasabi niya sa statement ni Baste doon sa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!